Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. Titingnan natin kung ano yung bagong kabanata na magbubukas sa inyo from February 2026 to April 2028. So, itong reading na to is combination ng astrology, tarot, and oracle. Ang pagbabasihan natin dito ay yung Saturn transit, which is Saturn entering the sign of Aries. So, itong reading na to, maaring mas makaresonate dito yung mga Aquarius rising. So, if kung hindi pa ninyo alam yung inyong rising sign, just go to Google. Tapos, type nyo, paano makuha yung rising sign. How to know my rising sign. And then you have to type in your information, birth information. Especially yung inyong time of birth at place of birth. Okay? Pero kung hindi niyo naman alam yung inyong mga ibang details sa birth niyo, it's okay. Pwede pa rin naman kayo makaresonate dito yung mga Aquarius, Sun, or Moon. Okay. So for you Aquarius, itong si Saturn will enter the sign of Aries in your third house. Third house is the house of communication, learning, short distance travel. So maaring meron kang mga travel opportunities na you may feel na parang laging nade-delay or hindi natutuloy. But lagi mo lang isipin na in case na may mga delays or may mga cancellation or hindi matutuloy, lagi mo isipin na ito ay for your protection. Para hindi ka ma-stress. Also, yung iba sa inyo, mas magkakaroon kayo ng new friends, new connections, you may be networking, finding new connections. Also, maaari rin magkaroon ng frustration dito with your sibling, kung meron kang kapatid. Pwedeng merong, struggle sa relationship mo, sa kapatid mo, or kakailanganin ka ng kapatid mo or vice versa. Like, there's a certain connection sa kapatid mo na major. Excuse me. Major ngayong 2.5 years. Kasi itong transit na to ng Saturn is 2.5 years. Another thing, I think you will also be more creative. No? Magiging mas creative ka. But, iwasan mo lang yung burnout, no? Yung overthinking. Kung meron ka ideas, then try to do it, no? Hindi mo na kailangang i-complicate. Kung meron ka idea, do it. For your health naman, I think yung health mo ngayon, in the next 2 years, 2.5 years, is going to improve. Lalo na kung meron kang naging challenging situation sa kalusugan mo ng mga nakaraang buwan or taon. So, you will be able to parang bounce back. Oo. Syempre kailangan mag-e-effort ka pa rin, no? Kung ano yung nire-require sa'yo ng doctors, gawin mo para mas lalo mong mapatibay ang iyong pangangatawan. Kasi Jupiter is in the sign of Cancer. So, kailangan lang dito is may monitoring. Okay? Kasi Jupiter is also about protection. So, pinaprotect niya ang iyong ang health mo. Although hanggang lang yan, first half ng 2026. But of course, if you have the opportunity to work things out with your health, gawin mo siya. Okay? Maari ring meron kang mga makikilala, mga bagong kaibigan or connections, mentors that will help you improve your physical self. Like, improving your knowledge, your skills, merong magiging influence sa'yo. Pwede ring meron kang mga, changes na gagawin sa physical self mo, improvement. Meron kang i-develop. I-develop mo yung iyong communication skills, or mas magiging focus ka in creating something or learning something. Okay? Some of you, meron kayong opportunity to travel abroad. Kung gusto mong mag-abroad or magtrabaho abroad, kailangan dito inaasikaso mo siya. Kasi kung gagawan mo siya ng effort, makukuha mo yung goal mo, yung gusto mo.
Meron ding mga ano rito, mga pwedeng yung mga unexpected na mga local travels, domestic travels. You have Mars in Pisces in the 12th house. Okay, so ingat lang sa influence ng ibang tao sa'yo. Kasi pwedeng meron ka makikilala rito na may impluwensyahan ka sa bisyo niya o kaya mga hindi maganda niyang gawain, unhealthy habits niya. So, be careful. Mm-mm. And then para kasing meron kang gustong takasan or iwasan. Pero kasi, kung iiwasan mo or tatakasan mo, andun pa rin yun eh. Hindi naman siya masusolusyonan. So, might as well, solusyonan mo na para hindi mo na kailangang i-deal yan sa mga susunod na panahon. You have Mars in Aries in the first house. Yan, impulsiveness. So, control din. Kailangan mo rin ng control sa sarili mo, especially in your finances, sa paggastos mo. Lalo na kung may kinaraman to sa travel. I mean, yes, may mga travel opportunities, pero minsan kasi mas napaprioritize natin yung pag-travel to the point na hindi na balance yung finances natin na wala na tayong pera. 'Di ba? I mean, okay lang mag-travel but make sure na there is something left for you para sa mga emergency situation or may mga kailangan kang ibang pagkagastusan. Kasi masarap naman talaga mag-travel, 'di ba? Magastos nga lang. So, syempre, kumbaga mas maging wais ka sa spending habits mo. Kasi pwede ka naman mag-travel na mas nakakatipid ka. So, okay lang yun as long as nababalance mo yung finances mo. You have Venus in Pisces in the 12th house. So, be careful rin sa mga taong hahayaan mong maging meron kasi energy dito na parang this person might be influencing you, tapos yung influence niya hindi maganda sa'yo, na parang hahayaan mo siya yung mag-control sa buhay mo. Of course, it's still your choice if you want this person to control over your life, pero kung it is not going to give you a positive result, bakit hahayaan mo, 'di ba? Lalo na kung meron ditong obsession sa isang tao. Tapos yung parang halimbawa gustong-gusto mo tong taong to, tapos kahit na red flag siya, okay lang sa kasi gusto mo. 'Di ba? So kailangan din tingnan mo rin kung meron bang value na ina-add yung taong to sa buhay mo. You have the Daughter of Swords. So there's this learning new skills, pagiging rin to mapagmatsyag. Ayan. I think yung mga tao rin na makikilala mo, mga new connections, itong 2.5 years na transit na to, mas magiging maingat ka rin kung sino tong mga taong kikilalanin mo. Or sino tong mga taong hahayaan mo maging part ng buhay mo. Kaya lang kasi, minsan, pag masyado na tayong komportable sa isang tao, parang halos lahat na lang, inaasa na natin, pati yung desisyon na para sa buhay natin, inaasa na natin sa iba. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung magde-decide for yourself. You have the Son of Cups, so I see also a romantic connection here. Pwedeng may magsisimulang romantic connection. Kaya lang maging maingat ka if this person ay nasa relationship. Kasi pwedeng ma-involve ka sa third party situation, third party relationship. Medyo yan. Stressful tsaka complicated, 'di ba? Leader of the light. Where are you being called to serve and support others? Ayan. So, some of you, meron kayo marirealize na purpose nyo sa buhay. Na kung saan doon kayo mas magiging interesado. You will be part of a community. Or merong itatayo ka na isang grupo or institution or like advocacy to help others. And also,
to uplift the energy of the collective. Kasi for some of you, Aquarius, you are here to heal the world. Kumbaga, no, ang cringe or ang ano man, cliche, but this is for the good of humanity. So, you have a purpose here, and yun yung isa rin sa i-explore mo. Aalamin mo. That's why may mga mentors na who will guide you through, and eventually, ikaw na rin yung magiging mentor. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.